20 pesos per kilo na bigas inilunsad na rin sa Zapote Public Market sa Bacoor, Cavite. Pagbebenta ng murang bigas, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dating Congressman Arnolfo Teves Jr. balik kulungan na matapos sumailalim sa medical procedure sa PGH. Department of the Interior and Local Government tiniyak na hindi bibigyan ng hospital arrest ang dating mambabatas. Senator Risa Hontiveros formal nang naghain ng reklamo sa National Bureau of Investigation laban kay Michael Maurilio at mga kasabwat nito. LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility posibleng maging bagyo sa loob ng susunod na 24 na oras ayon sa Pag-asa. Ilang lugar sa Northern Luzon makararanas ng malalakas na pag-ulan. At Israel, pumayag na sa mga kondisyon para sa 60-day ceasefire sa Gaza ayon kay US President Donald Trump. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, July 2, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Pinangunahan kanina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa Zapote Public Market sa Bacoor, Cavite. Tinatayang nasa 500 sako ng bigas ang inilaan para sa pagpapatupad ng murang bigas ayon sa Department of Agriculture. At para sa detalye, may report si Nel Maribuhok live. Nel, sino-sino naman ang makikinabang dyan sa murang bigas? Yes, Stella, pangunahing makikinabang rito mga senior citizen, solo parents, persons with disabilities, indigent families at minimum wage earners. Kanina mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa paglulunsad ng benteng bigas. Meron na program sa Gateway City ng Metro Manila, partikular na sa Zapote Public Market sa Bacoor, Cavite. 500 sako ng bigas na binili ng National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka ang na-deliver sa kadiwa ng Pangulo Outlet sa Zapote Bacoor Public Market. Sapat umano ito para makinabang ang 2,500 residente na makakabili ng bawat isa ng hanggang 10 kilong bigas. Ayon sa Department of Agriculture, sa kasalukuyan aabot na sa 74 na lugar sa buong bansa ang mayroong nagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Nilinaw ng Malacanang na hindi pa natatanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang formal na alok kaugnay ng planong pagtatayo ng US ammunition production at storage facility sa Zambales. Ayon kay Communications USEC Claire Castro, mas makabubuti umanong mailatag muna ang mga detalye bago hingin ang tugon ng Pangulo. Nauna nang sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na bukas siya sa nasabing proyekto na maaring lumikha ng trabaho at magdala ng teknolohiyang kapaki-pakinabang sa Pilipinas. Tinayak ngayon ng Department of the Interior and Local Government o DILG na hindi bibigyan ng hospital arrest si dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. Kasunod ito ng pagkaka-discharge ni Teves mula sa Philippine General Hospital matapos na sumailalim sa surgery. Muling siniguro ni DILG Secretary John Vic Remulla na hindi bibigyan ng anuman special treatment ang dating mambabatas habang ito ay nasa loob ng kulungan at itatrato gaya ng ibang mga persons deprived of liberty o PDL. Sisiguruhin naman ng Bureau of Jail Management and Penology ang kaligtasan ni Teves at ng iba pang mga PDL habang nasa ilalim ng kanilang kustodiya.
Ipinagutos ng Department of the Interior and Local Government ang paglalagay ng fire extinguisher sa bawat classroom sa mga paaralan. Ito ay upang agad na maapula sakaling sumiklab ang sunog sa mga silid-aralan. Ngayong araw isinagawa ng DILG ang turnover ng fire extinguisher sa isang paaralan sa Quezon City. At para sa detalye, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, bukod sa mga fire extinguisher, ano pa yung plano ng DILG na gawin pagdating sa firefighting? Ayon nga kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, bukod sa pamamahagi ng mga fire extinguisher, ay plano rin nila na maglagay ng fire hydrant sa mga paaralan. Sinabi yan ng kalihim sa isinagawang pamimigay ng fire extinguisher sa Culiat High School sa Quezon City. Dito na mahagi ang DILG katuwang ang Bureau of Fire Protection ng fire extinguisher na magagamit sakaling sumiklab ang sunog sa loob ng paaralan. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, mas magiging mabilis ang pag-apula sa sunog kung sa mismong paaralan ay mayroon ng fire hydrant. Mas mura din ang magtayo nito kumpara sa pagbili ng fire extinguisher. Pero sa ngayon ay makikipag-usap muna sila sa mga water concessionaire para sa paglalagay nito. It's going to be a program of the Interior with the BFP na sa mga water providers, yung mga water concessionaires, na maglagay sila ng fire hydrant sa bawat eskwelahan. Ang kailangan natin, magkaroon ng sariling fire hydrant at magkaroon ng training ang bawat eskwelahan kung paano nila maliligtas ang kanilang mga eskwelahan. Ayon pa sa kalihim, isang fire extinguisher kada room ang target nilang mabigyan sa buong bansa. Bagay nga na ayon nga sa pamunuan nitong Culiat National High School ay malaking tulong yung ganitong proyekto dahil nga mabilis nilang maapula ang isang sunog kung ito man ay isisiklab sa loob ng silid paaralan. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan na aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Magsasagawa ng investigasyon ang Bureau of Fire Protection kaugnay sa umunoy naging paglabag ng mga nakatalagang opisyal sa Makati City Central Fire Station. Kahapon ni-relieve sa pwesto ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang mga opisyal mula sa Central Fire Station ng Makati matapos na magsagawa ng surprise inspection kung saan inabutang nakaparada ang mga sasakyan nito na nakaharang sa mismong labasan at pasukan ng fire station. Paliwanag ng kalihim, malinaw na paglabag ito sa Fire Code of the Philippines of 2008. Sa kayo nakakita, Fire Department sa Makati, Premier Central Business District. Doon nakaparada sa harap ng fire truck at ambulance ang mga kotse ng opisyal. So tinanong ko sila, anong violation to? Sila na nagsabi ko anong violation nila. Sa akin nakita, ang fireman nag-violate ng sariling fire code. Kaya ayan, necessary talaga na ma-relieve sila sa posisyon. Sa kabila nito, tiniyak naman ng BFP na tumatalima sila sa mga regulasyong nakapaloob sa Fire Code of the Philippines at sinabing hindi nila kukonsintihin ang anumang paglabag. Inihain na ni Senator Sherwin Gatchalian ang panukalang batas para gawing 3 taon na lang ang kolehiyo. Ayon sa mambabatas, kasabay nito ay nais niyang pabilisin ang pagbababa ng general education sa senior high school. Narito ang report ni Asher Catapan Jr. Major subjects na lang ang pinag-aaralan ng mga estudyante pagpasok sa kolehiyo. Ito ang hangad ni Senator Sherwin Gatchalian sa paghahain nito ng panukalang batas para paikliin ang mga taon ng pag-aaral sa college education. Paliwanag ni Gatchalian, ganito rin ang sistemang sinusunod sa maraming bansa, kaya kasang-ayon lang din ito sa global standard. Pinahal ko yung tawag namin 3-year college education. So babawasan natin yung college education from 4 years to 3 years. Itong practice na ito ay ginagawa sa maraming bansa, especially sa Commonwealth countries like the United Kingdom, Canada, Australia.
Dagdag pa ng mambabatas, layo ng kanyang priority bill na ito ay ibaba sa senior high school ang mga general education subject. Bagaman ito na rin anya ang ginagawa ngayon, hangad lang nito na makumpleto at mapabilis ang implementasyon ng mga alituntunin na kaakibat ng senior high school program. Diba sa college may dalawa, no? Tinatawag nilang GE and professional subjects. As we speak ngayon, binababa na nila yung GE subjects. Ang gusto lang namin through the bill, bilisan yung pagbaba ng GF subjects. At pareho across the board, hindi iba sa public, iba sa private. Pare-pareho niya i-implement yun. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatanggap ang Department of Information and Communications Technology o DICT ng 600 computer sets mula sa Concentrix Philippines para sa mga paaralan sa malalayong komunidad. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, bahagi ito ng programang Digital Bayanihan na layong isara ang digital gap sa bansa at suportahan ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ikonekta ang lahat ng paaralan. Sa ngayon, umabot na sa 1,050 ang kabuang computer systems na naipamahagi mula sa naturang pribadong kumpanya noong 2024 at target itong dagdagan pa sa mga susunod na buwan. Nakatakdang tumulong ang Department of Health sa pagbuo ng mga anti-vape at anti-tobacco student councils sa mga paaralan sa buong bansa. Sa pahayag ng DOH, ang Eusebio High School sa Pasig City ang magiging unang paaralan na magtatatag ng nasabing konseho. Layunin ng programa na gawing tobacco-free at vape-free ang mga paaralan sa pamamagitan ng patuloy na kampanya katuwang ang mga ahensya ng gobyerno, civil society at kabataan. Sa datos ng World Health Organization o WHO, mahigit 700,000 kabataang Pilipino ang gumagamit ng e-cigarettes. Patuloy pa rin inaaral ng Food and Drug Administration ang mga bakuna kontra dengue at African Swine Fever o ASF. Ayon kay FDA Director General Paulo Teston, kulang pa sa mga kinakailangan dokumento ang mga aplikante ng ASF vaccine kaya wala pa itong final approval. Dagdag pa niya, hindi isasakripisyo ng FDA ang kaligtasan ng mga baboy sa pagmamadali ng proseso. Samantala, ang Q-Dengue o TAC-003 dengue vaccine ay kasalukuyang sumasailalim sa masusing pagsusuri ng FDA at external expert panels na siyang magtitiyak sa kalidad, bisa at kaligtasan ng bagong bakuna bago ito tuluyang aprubahan ngayong taon. Naligtas ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang 13 seafarers kabilang ang 6 na Pilipino at 7 Indian nationals na 3 buwan nang stranded sa MV Hirman Star sa Iloilo Strait. Katuwang ang Philippine Coast Guard at lokal na pamahalaan ng Iloilo, isinagawa ang operasyon matapos madiskubring iniwan sila ng kumpanya dahil sa isyu ng sahod at kakulangan sa seaworthiness ng barko. Binigyan ng tiga 50,000 piso na tulong pinansyal mula sa DMW at OWA ang mga Pilipinong tripulante habang pinakain at sinusuportahan naman ang mga Indian crew na nananatili sa barko. Naharap ngayon sa kaso ang manning agency na Erica Crew Manning Services Incorporated na may suspendidong lisensya dahil sa umano'y illegal na recruitment at pag-abandona sa mga seafarers. Tiniyak ng Department of Migrant Workers na magpapatuloy ang repatriation ng mga Overseas Filipino Workers o OFW sa Israel kahit ibinaba na ang conflict alert level sa alert level 2. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, bukas pa rin ang mga government shelter at sa Tel Aviv para sa mga nais umuwi o naghihintay ng pagbabalik trabaho. Inahayag din ni Yusek Felicitas Bay na 26 na OFWs ang na-repatriate nitong June 24 habang 31 pa ang inaasahan darating mula ngayong araw hanggang July 5.
Restricted pa rin ang pagpapadala ng mga new hire na manggagawa patungong Israel ayon sa Department of Migrant Workers o DMW. Pinapayagan lamang ang mga returning overseas Filipino workers o mga balik manggagawa na may valid overseas employment. Ito'y sa kabila ng ibinaba na sa Alert Level 2 ng Department of Foreign Affairs ang sitwasyon sa Israel. Samantala, as of June 30, mayroong nasa 195 na mga OFW ang nag-request ng repatriation, gayunman may ilan sa kanila ang nagdadalawang isip na dahil sa unti-unting paghupa ng tensyon sa Israel. And just to be clear, pwede nang umalis yung mga returning OFWs to Israel, but there is still the partial ban pertaining to the newly hired workers, including the government hired workers. Sa iba pang balita, nagpaabot ng pagbati ang first couple na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Araneta Marcos para sa pagdiriwang ng ika-76 na taong kaarawan ni dating First Lady Imelda Marcos. Sa post ni PBBM, pinasalamatan nito ang pagmamahal at gabay ng kanyang ina at sinabing patuloy itong nagbibigay inspirasyon sa kanila sa araw-araw. Maging ang First Lady, bumati rin sa birthday ng kanilang Mama Meldy at hiniling ang kasiyahan at maayos na kalusugan nito. Kasama rin sa mga nagpaabot ng pagbati ang presidential sister na si Senator Amy Marcos sa pagdiriwang ng kaarawan ng kanilang ina. Naniniwala si Akbayan Party List Representative Shell Jokno na sapat na ang pagtatalaga ng public prosecutors ng House of Representatives sa 20th Congress para patunayang nais pa ring isulong ang kaso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasabay nito ang babalang posibleng maging trap ang ikalawang impeachment order ng Senate Impeachment Court sa House of Representatives. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Isa si Akbayan Party List Representative Shell Jokno sa inaasahang italaga ng 20th Congress ng Kamara na maging public prosecutor para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Giit ng human rights lawyer, sapat na ang pagtatalaga ng public prosecutors ng House of Representatives sa 20th Congress para patunayang nais pa ring isulong ang kaso ng impeachment laban sa Vice-Presidente. Ito ang tugon niya ng tanungin kaugnay ng ikalawang kautusan sa Kamara ng Senate Impeachment Court. Partikular na ang hinihinging sertifikasyon na nagsasabing willing ang Kamara ng 20th Congress na ipagpatuloy ang impeachment laban kay VP Sara. The 20th Congress will designate prosecutors to the panel. I think that is already a very clear indication that they want to proceed with the case. Kasabay nito, binigyang diin ng Akbayan Representative na kailangang maging maingat ang Kamara ng 20th Congress sa magiging desisyon nito kaugnay ng ikalawang kautusan ng Senate Impeachment Court. Posible kasi umanong maging patibong ito. Yun ang sa bagay na kailangan pag-aralan ng mabuti kasi baka naman maaaring maging trap nga yan. Pag ginawa ng House yan ay sasabihin naman nila, nag-violate na kayo ng 1-year ban. May iba namang paniniwala ang isa pang House prosecutor na si Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor kaugnay ng impeachment orders. Anya, tila may mga nagdadalawang isip na ituloy ang paglilitis laban sa Vice-Presidente. Hindi ako kumbinsido sa aksyon sa aton mga senador. Batyagan ko nga nagapangduwa-duwa silang abrihan kag ipadayon ang trial. Kag wala sa aton konstitusyon ang pagrimanda sang impeachment complaint balik sa Kongreso. Ang nakabutang sa aton konstitusyon, pag-submit sang articles of impeachment sa Senado, dapat diretso ang trial. Hindi pwede i-dismiss sang senators, hindi pwede mariman sang Senado. Sa July 28 magbubukas ang 20th Congress kasabay ng ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagkatapos nito, saka pa lamang inaasahang uusad ang impeachment proceedings laban kay VP Sara. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Inaantay pa rin ngayon ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang desisyon ng International Criminal Court sa kanilang motion na interim release ng dating Pangulo. Kaugnay nito, hindi na nagkomento pa si Attorney Nicholas Kaufman sa mga espekulasyon tungkol sa posibleng host country ni FPRRD. Narito ang report ni Jed Neresina. Umaasa ang legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mabilis na desisyon mula sa International Criminal Court o ICC. Ito ay kaugnay ng mosyon ng kanilang kampo para sa interim release ng dating Pangulo. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ni FPRRD, nauna nang nagpahayag ng mariing pagtutol ang prosecutors sa kahilingan nila na pansamantalang paglaya. I would hope that within a month it would be decided. As I said, we've currently in the process of making our request for leave to reply. We hope to be able to reply to the prosecution's response to our request for interim release, and then the judges will rule. Under the Rome Statute, the judges are meant to rule on the request for interim release as speedily as possible. Diretso ding sinagot ni Attorney Kaufman ang mga spekulasyong nagsasabi na tumanggi ang ilang bansa, partikular ang Belgium at Australia, na maging host country ni dating Pangulong Duterte kung sakaling pagbigyan ang kanyang interim release. Well, I don't know where Cristina Conti, because I guess that's who you're referring to, got that from. I'm not going to comment on any country. I'm not allowed to. These matters are confidential. But I assume that Cristina Conti, knowing the way that she thinks, has looked at the interim release agreements at the court and has decided that Belgium, because Belgium has signed an interim release treaty, is the destination or the proposed destination for President Duterte. Nilinaw din niya ang mga katulad na pagpapalagay tungkol sa isang bansa sa Latin America na naunang binanggit aniya ni Justice Secretary Crispin Remulla. The same goes, by the way, for the Honourable Justice Minister or the Secretary for Justice in the Philippines, Mr. Remulla, who's decided that there's a Latin American country that's prepared to receive President Duterte. Once again, I assume that he thinks we're talking about Argentina because, once again, Argentina has signed an interim release agreement with the International Criminal Court. Bukod dito, nabanggit ni Attorney Kaufman na maging ang mga non-state parties kabilang ang Pilipinas ay posible pa ring magsilbing host sa interim release ng dating Pangulo. Kumpiyansa pa rin aniya siya na hindi aabante sa prosecution ni FPRRD ang kaso. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nagtungo sa tanggapan ng Commission on Elections o COMELEC sa Maynila ang isang grupo ng mga kababaihan. Nila dapat nang ilabas ng komisyon ang desisyon sa kaso ng Duterte Youth Party List. Mula sa Maynila, may report si Dante Amento live. Dante, may impormasyon na ba kung kailan ilalabas ng COMELEC yung desisyon sa kaso ng Duterte Youth Party List? Magandang tanghali, Aga. Batay sa pahayag kanina ng Secretary General ng grupong Gabriela Women's Party List, ngayon daw araw ay ilalabas ng Commission on Elections o COMELEC ang desisyon nga dito sa kaso ng Duterte Youth Party List. Pero sa pahayag naman ni Chairman George Erwin Garcia, aniya wala silang inilabas na ganong impormasyon. 2 araw matapos umupo sa pwesto ang mga bagong halal na opisyal ng bansa, kasama na ang mga nanalong party list group, bumalik sa Commission on Elections o COMELEC sa Maynila ang grupo ng mga kababaihan na Gabriela, kasama ng ilang kasapi ng Gabriela Women's Party List. Panawagan nila na agaran ng ilabas ng COMELEC ang desisyon sa kaso ng Duterte Youth Party List. Ito ang petisyon na kansilahin ang rehistro ng grupo dahil sa isyu ng hindi umano pagsunod sa requirement ng accreditation. Ayon sa Gabriela Women's Party List, kailangang makumpleto na ang representasyon ng mga marginalized sector sa Kongreso. Labag-an niya sa konstitusyon na may kulang pa rin na kinatawan. Tayo naniniwala na matagal na, long overdue na talaga yung disqualification ng Duterte Youth. Batay din doon sa mga inihapag na batayan ng COMELEC, hindi talaga karapat-dapat na makaupo ang Duterte Youth.
Aga sa paniniwala nga nitong Gabriela Women's Party List, kapag na-disqualify itong Duterte Youth Party List at napawalang bisa ang pagpanalo ng kanilang nakuhang 3 seat, ay ang paniniwala nila sila ay aakyat doon sa ranking. Pasok sila dahil sila ay pang 55 kung hindi tayo nagkakamali sa ranking ng mga party list nitong 2025 elections. Subalit ayon naman sa COMELEC, hindi pa matiyak kung ganun nga ang mangyayari, kung aakyat ba yung nasa baba o kaya posibleng madadagdagan naman yung mga nakakuha pa ng 2 o 1 seat na nasa itaas. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Hindi na iaapela ng Commission on Elections o COMELEC ang desisyon ng Supreme Court na pag-abandona sa second placer rule sa eleksyon. Sa halip, hiningi na lamang ng paglilinaw ang komisyon. Narito ang report ni Dante Amento. May mga dapat baguhin sa kasalukuyang alituntunin ng Commission on Elections o COMELEC. Kasunod ito ng pag-abandona ng Supreme Court sa second placer rule. Sa ilalim ng second placer rule, ang pinapaupo sa pwesto ay ang pangalawang may pinakamaraming nakuhang boto sa halalan kapag nakansila ang kandidatura ng nanalo. Sa desisyon ng Supreme Court, inabandona na ang rule na ito dahil wala anyang batas. Ayon naman kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi na sila maghahain ng motion for reconsideration o apela sa desisyon ng mataas na hukuman. Ito anya ang napag-usapan nila ng Office of the Solicitor General o OSG noong nakaraang araw. Tayo lang po ay magpapile ng motion, respectful motion for clarification on certain areas. Magpapaklarify lang po ang komisyon, pero ito po hindi reconsideration sa naging disposisyon ng Supreme Court. Paliwanag ni Garcia, hihingi lang sila ng paglilinaw sa korte kaugnay sa epekto ng pinakabago nilang desisyon. Kabilang sa binanggit ng COMELEC ang pag-alam kung pati ba national positions ay sakop ng ruling o ang mga lokal na opisyal lamang. Liliwanagin din ng komisyon kung ano ang epekto kapag nakansila ang kandidatura o nadiskwalipika ang isang kandidato bago at pagkatapos ng eleksyon. Sino ba ang uupo? 2 po kasi ang dinesisyon ng Korte Suprema, and therefore ina-analyze namin kasama ang opisina ng Solicitor General kung anong parte lang ang amin pong hopefully mapapaklarify sa ating kataas-taasang hukuman. Nakasaad sa desisyon ng Korte na dapat ang rule of succession sa ilalim ng Local Government Code ang susundin. Ibig sabihin, kapag may nabakanting pwesto sa isang elective post, ang pangalawang pinakamataas na opisyal ang siyang papalit. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Umaabot na umano sa higit 10 bilyong piso ang kailangang bayaran ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, ito ang di umanong iniwang bayarin ng nakaraang administrasyon. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso. Sa unang city-state address ni Manila Mayor Isko Moreno kahapon, inilahad nito ang kasalukuyang lagay ng Maynila, partikular na pagdating sa pondo ng lungsod. Ayon sa alkalde, lumobo na ang utang ng Maynila sa bilyong-bilyong piso. Tanong, magkano ba ang bayarin na iniwan ng nakaraang administrasyon? Negative 10.2 billion pesos and counting. Anya, kasama na rito ang hindi pa nababayarang office supplies, pagpapakumpuni ng mga pasilidad, koleksyon sa basura at pensyon para sa mga senior citizen. And that begins with the courage to do serious housekeeping, starting with getting our finances in order. Ito po ang big picture ng finances ng City of Manila. The city finances are in ICU. Sa ngayon ay kinukuha pa ng UNTV News and Rescue ang paliwanag mula kay former Manila Mayor Honey Lacuna tungkol dito.
Samantala, bubuuin naman ang Task Force Facts of Fiscal Accountability, Cost Transparency and Spending upang ayusin ang pananalapi ng lungsod. Facts based on numbers because we have been living on the fairy tale of fiscal solvency. Facts kasi kung flat ang koleksyon, flat din ang serbisyo sa taong bayan. Nasa financial ICU na po tayo. Binigyan din ito na tanging essential at necessary lamang ang pagkakagastusan ng iba't ibang departamento sa lokal na pamahalaan ng Maynila. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hihigpitan pa ng Land Transportation Office ang pagbabantay sa mga pampublikong sasakyan na nag-ooperate sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ayon sa LTO, gagawin nilang discipline zone ang NAIA kung saan mahigpit na babantayan ng mga taxi, motorcycle taxi at iba pang PUV. Ngayong araw, ilang PUV sa NAIA ang nasampulan sa isinagawang random inspection. Mula sa Pasay City, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale, live. Ryan, mayroon bang mga pasaway na PUVs ang nahuli sa operasyon ng LTO? Ella, isang motorcycle taxi at isang motorcycle ang nahuli na pakso yung kanilang registration kaya in-impound yung kanilang mga motor. Mas pinaigting ng Land Transportation Office ang pagbabantay sa mga public utility vehicles sa paligid ng Ninoy Aquino International Airport. Kaninang umaga, nagsagawa ng random regular inspection ang mga tauhan ng LTO sa NAIA Terminal 3. Nasa 41 taxi, motorcycle taxi at iba pang sasakyan ang isinailalim sa inspeksyon. 2 PUV ang nasampulan, isang motorcycle taxi at isang motor na may mga expired registration at agad na in-impound ang mga ito. Layunin ng LTO na gawing discipline zone ang NAIA upang mawakasan na ang pang-aabuso ng ilang drivers sa mga pasahero. Ayon kay LTO Chief Attorney Vigor Mendoza, simula pa lamang ito ng kanilang mas mapinalawak na kampanya upang matiyak ang pagsunod ng mga driver sa mga alituntunin at mapabilis na maaksyonan ang mga reklamo ng mga pasahero. Pinititiyak din ng mga tauhan o sa mga tauhan ng LTO na maipaalam sa mga pasahero kung saan sila maaaring magreklamo kung sila ay naperwisyo sa pamamagitan ng overpricing o illegal contracting. Bahagi ang mga hakbang na ito ng mas malawak na hadikain ng gobyerno na itaguyod ang ligtas, makatarungan at maayos na serbisyo publiko sa mga pampublikong terminal. Nauna nang binigyang babala ni DOTR Secretary Vince Dizon na maaaring managot ang mga kumpanya ng mga abusadong driver matapos ang viral incident ng overpricing ng taxi sa NAIA kamakailan. Samantala, sinabi rin ni ASEC Mendoza na isusulong nila ang panukala na taasan ang mga parusa sa mga lumalabag na driver at hindi rin sila magdadalawang isip na ipa-impound ang mga sasakyan ng mga pasaway na driver. At yan muna ang latest mula dito sa Pasay City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Pinag-iingat ng Land Transportation Office ang publiko laban sa isang kumakalat na deepfake video kung saan ginagaya ang isa sa kanilang mga opisyal. Ayon sa LTO, artipisyal na ginaya ang imahe at boses ng isa sa kanilang opisyal upang magmukhang lehitimo ang pahayag ng ahensya. Ginamitan din nila ito ng opisyal na logo ng LTO at mga footage upang magmukhang lehitimo. Paglilinaw ng LTO, wala silang kinalaman sa naturang video at pinayuhan ang publiko na kumuha lamang ng mga impormasyon sa kanilang mga official channels. Nahuli ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group ang mag-inang Indian national sa Santiago City, Isabela. Ang mga ito ay inaresto ng mga otoridad dahil sa pagbebenta ng hindi lisensyadong mantika.
Ang detalye alamin natin kay Lea Ilagan live. Lea, papaano natunto ng mga otoridad ang iligal na operasyon nitong mag-inang Indian National? Magandang tanghali sa iyo, Ella. May mga nagsumbong, kaya natunto ng mga otoridad itong pagbebenta nga nitong mga smuggled na mantika nitong mag-inang Indian National dyan sa Barangay Pato, Santiago City, Isabela. At nakilala itong mga suspect na si alias Colvender at ang kanyang anak na si alias Kamaljot. Ayon kay CIDG Acting Director, Police Brigadier General Romeo Macapas, nasamsam mula sa mga suspect ang 273 na container na mga mantika na tinatiyan nagkakahalaga ng 1.34 million pesos. Wala umanong license to operate ang mga suspect at hindi rehistrado sa Food and Drug Administration ang kanilang mga produkto na malinaw na paglabag sa Food and Drug Administration Act of 2009. Dingit ni General Macapas, ang mga ganitong produkto ay hindi dumaan sa tamang pagsusuri at maaari magdulot ng panganib sa kalusugan ng mamamayan. Patuloy ang panawagan ng CIDG sa publiko na magsumbong ng mga illegal na aktibidad upang masiguro ang kaligtasan ng bawat komunidad. Ella? Maraming salamat, Lea Ilagan. Para naman sa ating weather update, malaki ang tsansa na maging isang ganap na bagyo ang binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Weather State Bureau ng Pag-asa, maaaring maging tropical depression ang LPA sa loob ng susunod na 24 na oras. Base sa huling monitoring ng Pag-asa, malapit na sa kalupaan ang LPA na magdadala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Kabilang sa mga lugar na inaasahang makakaranas ng malalakas na pag-ulan ang Cagayan, Apayao, Kalinga at Isabela. Nagsisimula ng mag-preposition ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mga ready-to-eat food pack para sa mga pasaherong posibleng ma-stranded sa mga pantalan kapag mayroong bagyo. Ayon sa ahensya, mayroong nasa 25 mga pantalan sa bansa ang target malagyan ng stocks ng ready-to-eat food packs. Alamin natin na detalye sa ulat ni JP Nunez. Nagde-deploy na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mga ready-to-eat na food packs para sa mga mai-stranded na pasahero sa mga pantalan. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, napagkasunduan nila ito ng Philippine Ports Authority dahil sa sunod-sunod na bagyo na tumama sa bansa noong nakaraang taon. Noong Biyernes anya, nakapaghatid na ang ahensya ng ready-to-eat food packs sa North Harbor sa Maynila at isasagawa na rin ang prepositioning nito sa mga susunod na araw sa iba pang mga pantalan. 25 mga major at critical ports ang target ng ahensya na malagyan ng mga prepositioned na ready-to-eat food packs. Alam naman po natin, kapag ikaw po ay naipit o stuck in the port, ang pangunahin mong iisipin ay ano po ba ang aking makakain. Ito ay upang matiyak na yung mga kababayan natin na hindi po makapaglayag ay mabibigyan ng immediate relief assistance. Bawat kahon ay naglalaman ng champurado, arroz caldo, mga dilatang tuna paella, chicken pastil at chicken giniling. Gayon din ang mga biskwit at pagkain para sa mga nagpapasusong ina. Ready to eat na po ito, hindi kinakailangan na ipainit, hindi kinakailangan ng mainit na tubig. Pupunitin mo lang po yung packs or i-open mo lang yung tin cans and you could consume it already. Ayon sa DSWD, tatagal naman ng 1 taon ang shelf life ng mga ready-to-eat food packs kaya hindi ito agad masisira. Mayroong gagawing monitoring ang ahensya sa mga nakaimbak sa warehouse para tiyaking hindi pa sira ang ipamamahagi sa publiko. Nakabase naman anya sa pag-aaral ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI ang mga sustansyang makukuha sa mga pagkaing nasa loob ng kahon. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Inianunsyo ngayon ng Malacanang ang pagkakatalaga kay Rafaelito Alejandro IV bilang officer in charge ng Office of the Civil Defense. Ito ay upang matiyak na hindi maantala ang serbisyo ng OSD lalo na ngayong tag-ulan at nagbabanta ang sunod-sunod na bagyo. Ang appointment ni Alejandro ay kasunod ng pagkakalipat ni Ariel Nepomuceno bilang Commissioner ng Bureau of Customs. Formal nang naghain ng reklamo sa National Bureau of Investigation si Senator Risa Hontiveros laban kay Michael Maurilio at posibleng mga kasabwat nito. Ito ay matapos na baliktarin ni Maurilio ang kanyang mga naging pahayag sa isinagawang investigasyon sa mga kaso ng religious leader na si Apollo Kibuloy. Mula sa Pasay City, makibalita tayo kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano ang reklamong inihain ni Senator Hontiveros laban kina Maurilio? Cyber libel ang angkop na ireklamo. Ayon kay Senador Risa Hontiveros, batay na rin sa payo ng kanyang mga abogado. Paliwanag ni Senador Hontiveros, lagi siyang bukas sa puna sa mga kritisismo, ngunit hindi ito papayag sa mga mapanganib na pagsisinungaling. Lalo na anya na ang tinarget ay hindi lang siya, kundi maging ang mga testigo, mga staff ng mambabatas at ng Senado. Bunsod nito, kasama ang kanyang mga abogado ay personal na nagtungo ang senadora sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ngayong araw. Inihain nito ang reklamo laban sa 12 individual. Pangunahin na dito ay para hilingin ang investigasyon sa inilabas na video ni Michael Maurilio na nagpakilalang alias Rene nang tumestigo ito sa pagdinig ng Senado noong Pebrero 2024. Gayon din ang mga nasa likod ng gumawa at nagpalabas ng video na ayon sa mambabatas ay 2 video na ang lumabas. Pangunahing layunin ng reklamo, alamin sino ang nasa likod ng pag-produce ng video, 2 video na ni Michael Maurilio. Dahil hanggang ngayon, wala pa ring umaamin, wala pa ring nag-aangkin. Bukod dito, hiniling rin ni Senador Hontiveros na sa pamamagitan ng reklamong inihain niya sa NBI ay imbestigahan rin ang mga vlogger na pinamumudmod anya at dinadagdagan ng mga kasinungalingan ang mga video ni Maurilio. Kabilang sa mga vlogger na inireklamo ng senadora sa NBI ay sina Crisette Shu, Jay Sonza, Sasa Son, Trixie Cruz Angeles, Banat Bay at iba pa. Ayon kay Senador Hontiveros ay simula pa lang ang hakbang na ito at aalamin pa nila kung sino-sino at ano yung mga dapat na kaso na ihain laban sa kanila. Yan muna ang latest dito sa tanggapan ng NBI sa Pasay City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Isang rider sa Sultan Kudarat ang nagtamo ng sugat nang bigla itong magpreno upang iwasan ang isang tricycle. Aminado naman ang rider na bahagya siyang nakainom, kaya di agad napansin ang sasakyan. Nilapatan naman ng first aid ng UNTV News and Rescue Team ang tinamong sugat ng rider. Narito ang report ni Lizelle Nael. Walang suot na helmet at kahit anong protective gear ang rider na ito nang abutan ng UNTV News and Rescue Team. Paalis na sana ito sa lugar ng aksidente sa barangay New Isabela, Tacurong City, Sultan Kudarat. Kahit pa may sugat ito sa noo sanhi ng pagkakatumba ng sinasakyang motorsiklo. Kaya pa ba? No, sama din mo kanto niyo. Kaya na. Kaya pa ba? Sila kamulat ka. Nakatanggap po kami ng tawag mula po sa isang concerned citizen na may motorcycle accident doon po sa barangay New Isabela, Tacurong City. At pagdating namin sa area, nakita pa namin ang isang pasyente na sakay pa sa kanyang motorcycle. Ngayon, pinigilan namin siya para bigyan ng first aid.
Susunduin sana ng biktima ang kanyang asawa mula sa trabaho. Aniya, nag-alangan siyang magpreno dahil nabulaga siya sa biglang sulpot na tricycle sa bandang harapan niya, kaya nawalan siya ng balanse at tuluyang natumba. Base sa aming assessment, mayroon po siyang sugat sa kanyang noo. Kaya binigyan po namin siya ng pangunang lunas, nag-dressing kami at kinuha namin ang kanyang vital signs. Matapos lapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue ang biktima, ay tumanggi na itong magpadala pa sa ospital. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ni US President Donald Trump na pumayag na ang Israel sa mga kinakailangang kondisyon para sa isang 60-day ceasefire sa Gaza. Target ng Amerika at iba pang mga bansa na makamit ang tuluyang pagtigil ng gyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Ayon kay Trump, ang pinal na panukala para sa kasunduan ay hahatid ng Qatar at Egypt at hinikayat ang Hamas na tanggapin ito para sa ikabubuti ng sitwasyon sa Middle East. Opisyal nang itinigil ng Estados Unidos ang operasyon ng USAID matapos ang desisyong isailalim ito sa Department of State bilang bahagi ng direktiba ni President Donald Trump na bawasan ang gastos ng pamahalaan. Ayon kay US Secretary of State Marco Rubio, lilimitahan na lamang sa mga bansang kayang tumulong sa sarili ang foreign aid ng Amerika at mas bibigyang diin ang kalakalan at pamumuhunan kaysa donasyon. Dahil sa pagsasara ng USAID, libo-libong empleyado ang nawalan ng trabaho at malalagay sa alanganin ang mga programang nagbibigay ng pagkain, gamot at suporta sa mga mahihirap na bansa. Nagbabala ang mga eksperto na posibleng mamatay ang nasa 14 na milyong individual dahil sa paghinto ng ayuda mula sa Amerika. Haharangin ng Trump administration ang halos $5 billion na pondo para sa state and local schools ng bansa na dapat sanang magiging available ngayong araw. Inaasahang maapektuhan nito ang mga after-school program, teacher trainings at migrant students. Ayon sa US Department of Education, under review pa ang fund disbursement para sa school year 2025 to 2026 at susundin ng ahensya ang direktiba ni US President Donald Trump na magamit ang taxpayers fund para sa mga US citizens. Ayon sa mga public schools, apektado ng fund freeze ang 10% ng K-12 education spending sa 33 states and territories ng bansa. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 27, versikulo 19 na nagsasabi, kung paanong sa tubig ang mukha ay sumasagot sa mukha, gayon ang puso ng tao sa tao. At yan ang mga balita ang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News may balita sa anumang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.